ng ating mga kapamilya magbubukid at Correct. mangingisda. Oo, madami pong Importante yan. ngumunguy-nguy na ngayon. Mhm. Partner, harvest season ba? Hindi pa. Hindi pa. At least sa palay, hindi pa. Kasi bandang October pa lang sila magtatanim talaga ulit ba? niyan. Ayaw. Pero sa iba, meron na eh. Umpisa, Di ko no? alam. Oo. Oo. Kausapin po natin. Dahil dyan! Yan, tagapagsalita. Gulat Nagulat ang Gulat. partner ko. Nawala ako doon. Ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, si Asek Arnel de Mesa. Asek, magandang umaga po. Si Doris at si Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Asek. Hi, good morning Robert and Doris. Magandang mga taga-subaybay. Asek, wala pong tigil yung mga pag-ulan sa atin. Yung bagyo, si Habagat na ayaw magpapreno. Kumusta po? Ano po ang naging epekto na nito sa agriculture natin? Gano'n na karami mga na-damage natin, ang mga pananim po at infrastructure din. Yes, Robert. Yung combined effect nitong tropical cyclone na si Louis, si Maymay, saka itong Habagat, Opo. nasa 197 million yung reported damages na nakalap namin galing sa aming mga field offices. Mhm. Karamihan nito, Robert, Doris, ay naitala sa palayan, 143 million. And then yung sa mga gulayan natin at ibang high value, nasa 30 million. And then yung mga nasira na mga ilang irrigation facilities, nasa almost 16 million. And then yung iba, dito sa maisa natin at saka dun sa ibang commodities. Yung malaking damage ay naitala dito sa Region 3, in particular Nako. sa Nueva Ecija, 72 million. Dito naman sa Oriental Mindoro, 31 million. And then dito sa Pangasinan, 29 million. Though other regions are also affected, kagaya ng Region 6, Region 2, at saka rito sa Calabarzon. Opo. So Asek, dahil po dyan sa laki ng pinsala na yan, doon po sa monitoring naman natin, number one, sa supply, meron ba tayo inaasahan na enough supply pa rin ng mga gulay? Siyempre, Yan, oo. di ba doon po sa mga community natin kung naapektuhan at hindi po ba magbabago ang presyo? Baka po tumaas dahil sa... Biglang sumirit. Oo, dahil Oo. po sa ganitong kawalan na po ng pananim, nasira eh. Robert, simulan natin sa bigas. Yung Ayan. sa bigas, yung volume loss is 4,500 metric tons. At doon sa pag-monitor natin, sa report na na-receive natin, karamihan ng area damage, 5,700 hectares of the 6,700 hectares na reported damage. Ito ay partially damaged at may chance pa ng recovery. Yung totally damaged is 976 hectares, meaning to say it will not pose significant Okay. effect doon sa presyuhan dahil napakalit lang na bahagi, only 4,000 metric tons. Kumpara natin sa average natin in a year, that's about 20 million metric tons. So, pagdating naman sa gulay, posibleng magkaroon ito ng konting epekto sa presyuhan. Lowland vegetables natin dito sa Region 3, dito sa Calabarzon. Pagka ganyan po, Asek, ano yung, kumbaga part niya na, no? Kasi hindi ko maintindihan. Ikaw magsasaka ka. Marunong ka sa mga ganyan, di ba? Minsan nangingisda ka rin, di ba? Ako hindi ako marunong eh. Kapag ka sinabi ninyo itong halagang ito ang apektado, itong halagang ito ang nakapanira na ng ating sakahan o ng ating palaisdaan, ano yung pinaka, kumbaga, konkreto na mararamdaman ko o epekto na agad-agad na makikita ko eh. Ganyan na nga dahil ito sa Habagat. Oo, kung gaano karami siguro mangingisda tsaka magsasaka, yung nasiraan ng mga... Oo, yung apektado. At Doris, medyo naputo lang, pero yung naapektuhan ng mga magsasaka natin ay 7,800. So, yung mga kasama natin na ito, na mga magsasaka, of course, ang damage area sa kanila, ang pinaka-importante, makarecover sila agad. Opo. Lalo na doon sa mga totally damaged areas, about close to 1,000 hectares. Kaya ang tulong ng DA dyan, meron tayo agad ng mga nakapreposition na mga binhi at mga pataba para makapagtanim sila agad ulit. And then meron tayong insurance coverage
na pandagdag puhunan nila, gastusin. And of course, yung ating survival and recovery loan package Mm. na 25,000. So it's all about immediate recovery para sa kanila Opo, opo. ulit, maibangon yung kanilang kabuhayan. Sa atin namang mga mamimili, patuloy yung mga pag-ikot ng DA kasama ang DTA at LGU para masigurado naman na walang mananamantala, lalo na doon sa mga basic commodities, basic agricultural Oo. commodities. Kasi partner, di ba, ganyan bukod sa pananim nila, yung mga nagla-livestock, yung baboy, Oo. yung manok, pag sobrang lamig, Ay, oo. namamatayan yung mga ganyan. Yung mga isda ka mo, di O ba? isda pa. Asek, di ba? Doon sa livestock and poultry natin, merong damage pero konti lang. Dahil madalas, tama ka doon, yung pag masira yung kanilang mga buildings. Dito naman walang hangin, tubig lang kadalasan. So matataas naman yung elevation. So hindi nagkaroon ng malaking damage sa ating livestock and poultry. Sa pangisdaan, ganun din, wala rin namang reported damage sa ating fishery sector sa ngayon. Opo, sa ganyan pong klaseng pagkakataon, sir, mapapakiusapan po ba natin ang ating mga kapamilya na sila po ay tumulong naman sa ating gobyerno? Oo, kailangan natin lahat ng tulong, pero ano kaya ang pwede nating gawin nang maibsa naman kahit paano yung paghihirap po ng ating mga magsasaka, mga mangingisda. Ayaw ko sabihin na magbababoy. Ayaw. Yung mga ganyan po, Sir Asek. Sa amin po, ang kagawaran ay palaging nag-aabiso sa atin na una po, tangkilikin talaga yung ating mga produkto. Iwasan din po yung mga, nakita natin yung mga basura na tinatapon. Nakaka-apekto rin po yan sa ating mga irrigation systems. Yung iba po nakikita natin na mga canals na hindi lang po yung mga traditional na waterways, even though pati po yung ating mga irrigation laterals and canals na apektuhan din po ng mga basura. So, isa po yan na gusto rin natin na panawagan. Opo. Diyan po pumapasok mga partner, Sir Asek, na yung mga nagkakaroon ng pagkakataon na nagkakaroon ng, puro ako nagkakaroon ng fish kill. Aha. Yung ano pa yung ibang mga sakit na nadarama, mga karamdaman ng ating mga hindi lamang isda, Mga yung alagang mga hayop, alagang ano? hayop natin. Sir, nagluto na yata ng sinigang na baboy si Mr. Asik natin. Hindi, gusto ko lang malaman, partner, kasi sabi ko nga sa'yo, wala akong alam dito. Nakaka-apekto ba yan? Sabi niya, nakaka-apekto sa tubig natin. Okay, so sa daluyan ng tubig, makaka-apekto yun. Ayan na, nandiyan na ulit. Ayan na, okay. Ano na nga yung tanungan ko? Kalimutan ko. Sir, yun po mga daluyan ng tubig na naaapektuhan ng mga tonelalang pagdaloy din ng tubig. Diyan po ba pumapasok yung fish kill? Ano ba, partner, ang ano? Namamatay din yung mga alagang hayop. Ano? Yun, oo. Ang ano ngayon, Ma'am Dory, Sir Robert, yung medyo critical ngayon, yung tinatawag natin na microplastics sa ating mga, lalo na yung mga Opo. fish cuts natin, meron na mga reported na mga ganan na mayroong mga microplastics. So talagang yung epekto ng basura, lalo na ng mga plastics, nakakarating na yan sa ating mga pagkain din. Kaya kailangan, partner, na talagang masinop pa na pag-oobserba ng tamang pagtapon ng ating mga basura. Doon pa rin bumabalik Doon at doon bumabalik sa tamang pagtapon at pag-dispose ng ating mga basurahan. On that note, partner. Dahil dyan, Asek, maraming salamat po. Siyempre, patuloy tayo makikipag-ugnayan pa rin kapag may mga development. Correct. At baka, Asek, yung loan ninyo, Oo nga. pwede bang walang tubo? Oo nga. Tama po yun. Wala pong interest, walang Ayun! collateral yung ating mga... Ayun naman pala. Apo, saka matagal babayaran. Kaya po Ayun. magaan para po sa ating mga kasamang magsasaka. So sila magtatanong pala nun, Yan, Asek, kapag gusto oo. nila niyan, wala palang tubo at collateral eh.
Opo, lumapit lang po sila sa kanilang pinakamalapit na municipal, city at provincial agriculturist. Sila po yung mga ahensya na malapit po sa kanila, kabisado po nila to, para po doon sa mga kagyat na tulong at interventions po ng Ay, ating maganda gagawin. yun. Maganda yun Very kung good. talagang kagyat na tulong. Kasi partner, di ba sinasabi ko sa'yo, yaw-yaw ako ng yaw-yaw. Tutulungan ninyo. Pero, utang. Hindi naman siya libre. So kung i-announce nyo kaagad na ganyan, wala naman pong interest, walang ano pa yung isang... Collateral. At matagal bago bayaran. Oo, eh, eto pwede. okay na eh, Opo, mabilis eh. Ma'am Doris, yan po yung sa ating survival and recovery loan package. Pero po yung insurance, yung indemnification po, ano po yun, bayad po sa kanila. Bigay talaga sa kanila normally yun. mga 10 to 15,000 po yun. Ayun. Asek, ayan, maraming salamat po sa Salamat inyong po, sir. oras. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Mabuhay po Magandang kayo. umaga at mag-ingat po tayong lahat. Thank you. Thank you. Si Asek Arnel de Mesa at tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Makautang nga, partner. Pag tinanong ka, partner, Oo. ano ang itinatanim mo na nasira? Ang nasira, yung pagpapariband. Mali. 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 na naman. Hindi tayo makakautang pag ganyan, partner, oo. hindi. Basta yung alam Yung naman pong po. halaman ano, ko, oo. di ba? Yung lupain ko po Lupain. na nasa paso. Oo. May pinasok po ng baka, Yan. hindi ko naiangat agad. Correct. Yung ating bigas. Yung ating bigas. Kaya po yung mga gusto pong magpasyaron, wala po kayong